magandang araw po mga kapatid. At nasa Devotion 42 po tayo ngayon. Saklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren Offenders. At ang devotion title po natin, Uprooting the Weeds of Distraction. Luke 8:14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they're choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Meron daw pong mga nalaglag na binhi sa dawagan o sa mga damuhan at narinig nila, ito yung mga narinig yung salita ng Diyos, pero nung di nagtagal ay nadaig po sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan, at hindi sila lumago o namunga. Kaya pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. Uprooting the weeds of distraction. Gusto po ng Panginoon na mangusap sa atin, pero kailangan po nating tanggalin o i-eliminate yung mga distraction para marinig po natin ang ating Diyos. Hindi natin pwedeng marinig po ang Diyos kung magulo yung ating isipan at puno po ito ng mga bagay na alalahanin, yung mga plano po natin, yung mga gawain po natin na inuuna natin kaysa sa Diyos, tulad ng mga hindi naman masamang manood ng TV, hindi rin naman masama na mag-internet, lahat naman ng tao ginagawa ito, at kung ano po mga libangan po natin. Pero kapag ito po yung inuuna natin kaysa sa pakikinig sa ating Panginoon, ay nagiging parang ito po yung weeds o damo na pinapaliwanag po sa atin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang parable ng sower. Kaya hindi po lalago yung ating pananampalataya sa Panginoon kung mas nakapokus po tayo sa mga weeds natin sa ating buhay. Dito po sa verse natin may tatlong damo o weeds na binanggit po ang Panginoon. Una yung worry, riches, at saka po itong pleasure. Hindi po masama lahat ito, dahil natural lang naman po tayo mag-worry o mag-alala, at hindi rin masamang maging mayaman. Gusto ng Panginoon yan, at lalo na po yung pleasure, kinreate po ng Panginoon yan sa atin, yung kaligayahan o yung bagay na nagpapasaya po sa atin. Pero kung yung mga bagay po nito ay siyang nananig po at naghahari sa ating buhay, tulad po ng worry, marami tayong worry, mga financial worries po natin, mga budgeting, mga bills, mga utang na kailangan bayaran, mga loans. Meron ding mga tao po na inaalala natin sa ating buhay, yung mga elderly po natin o yung mga kids, yung mga children na pinag-aaral po natin, mga may sakit sa ating pamilya. At ganyan din yung ministry natin, yung ating trabaho, yung ating work. Ito po yung mga worries sa ating buhay. Kung ito po yung laging dahilan po natin para hindi natin bigyan ng panahon ng Panginoon, ay magkakaproblema po ang ating paglagong Kristiyano. You can also be busy making a living that you're not making life with God. Pwede tayong maging abala po sa ating pamumuhay nang wala tayong panahon sa ating Panginoon. Sa pleasure naman, wala namang mali po dito, dahil yung kaligayahan ay kalooban po ng Diyos, except na yung ating pursuing pleasure po nagiging dahilan para makalimutan ng Panginoon na may mga pleasure po na ito. Sabi po ng iba ay hindi rin po nakakapagpasaya yung pera, pero hindi po totoo yun. Yung money pleasure nakakapagpasaya po yan, dahil kapag wala kang pera malungkot ka. Kapag may pera ka, lalo na asawa nyo, masaya yan. Kaya kapag malungkot po yung asawa nyo, bigyan nyo ng pera. Totoo po yun, nakakapagpasaya yung mga bagay na yan, yung entertainment, mga gadgets, yung bag, sapatos. Wala pong masama lahat dyan pero kung dito lang po umiikot yung mundo natin at
nadi-disregard yung Panginoon sa ating buhay at nagiging weeds po natin ito o damo na nagiging dahilan para hindi tayo mag-grow, ay kailangan i-eliminate po natin ito. Ibig sabihin ay hindi tanggalin kundi unahin natin ang Panginoon. Kaya yung tatlo pong ito ay yung pleasure, yung riches, and worry, yung mga weeds na binanggit po ng Panginoon ay nagiging dahilan po ito kung bakit hindi naging ma-mature, hindi na-develop yung ating faith sa Panginoon. Sa loob na lang po ng church sa church worship, marami pong may dalang cellphone. Nagsesermo ng pastor o ongoing worship service, makikita nyo po, lalo na yung ibang mga kabataan, kahit yung matatanda, nagse-cellphone pa rin. So weeds po yan. Hindi naman masamang mag-cellphone, pero ilagay po natin sa oras, lalo na sa pakikinig ng Panginoon, sa salita ng Diyos, sa pagsamba, ay dapat tanggalin po natin muna yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng distraction. Kaya God is trying to speak to you. Is His word sinking in? Gusto ng Diyos talaga mangusap sa atin, pero nagsisink in po ba? Tumatagos po ba sa ating puso yung salita niya? Be proactive and eliminate the weeds so that God can speak to you and produce fruit in your life. So yun po yung ating devotion. Maiksi lang po ito, uprooting weeds of distraction. Alam po natin yan bilang Kristiyano, ano ba yung nagiging sanhi ng mga distraction natin sa pagde-devotion, pakikinig na salita ng Diyos. Kasi halaga po, unahin natin spiritual na bagay kaya sa mga material na bagay, dahil yung spiritual na bagay, ito yung pangwalang hanggan. Yung material na bagay, mga tangible things na hawakan, na ihipo, hindi yan masama, pero kapag yan ang inunan nyo, nabigyan ng panahon kaysa ang Panginoon, at ito ay mga alalahanin, yung mga kayamanan sa sanlibutan at yung mga pleasure na binibigay nito, ay hindi po tayo magmamature, hindi tayo magpupuro. Napakaliwanag po yan. Kaya maraming hilaw na Kristiyano. Kaya unahin po natin ang Panginoon, eliminate the distraction, magdamo po tayo sa ating buhay para mag-grow yung ating spiritual roots, yung ating pagkalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya papalain po tayo ng Panginoon.